Tayo sa banal na kasulatan na imbag na bigat tayo amin mga kapatid. Dito po tayo sa John chapter 10. Sa libro ni John chapter 10 verse 10. Isang talata lang po mga kapatid sa brother pa makasama tayo. Sa chapter 10 verse 10. Isang talata, sabay-sabay natin itong basahin sa verse 10, sa chapter 10 ng John. Go! The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na mamangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong salita na aming nabasa. Salamat po sa special number. Salamat po sa lahat na nandito ngayon, Ama, na ibuhos mo na ang bawat isa na kagalakan na ikaw makita sa mensahe. I am a man of nothing, O Father. Use my mouth to speak out thy word, and at the same time, Father, I pray na kumilos ka sa kalagitnaan po namin sa kamagitan ng salita at matag kami ng pananampalataya. At ang kaaway lahit gapusin at patawad sa aming mga nagawang kasalanan. Mga kapatiran sa ibang bansa, I pray, Father, ingatan mo rin sila. Nabigyan sila ugad ng matatag na pananampalataya at ganoon din po magpatuloy maglingkod po sa inyo sa lahat ng dako sama sila. Ang kapatid sa Norway, ganoon din po sa Portugal, ang same time Singapore at Hong Kong. Hindi lang po sila kahit dito po sa San Mateo. Dalayan po Diyos ng bawat pananampalataya nandito ngayon. Salamat Ate, ikaw pong bigay ng pagpapala. Salamat sa lahat ng Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Dito po sa chapter 10 ng John, verse 10. The thief cometh. Amen. The thief cometh not. Ito po. Ang mga magnanakaw ay hindi po pumarito para buhayin po tayo. Kundi ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw. Nanakaw, maaari property, maaari itong katulad po ng money, pera, TV, ganyan. At kung kailangan papatay sila, papatay nilang tao. That is a part of thief, manner. Hindi lang po yun, to destroy. To destroy. Para gibain po yung nakatira sa bahay na yun, para makamtan yung kanyang property o area-arian. Amen. So, maliwanag po na ang magnanakaw ay darating kahit anong oras, hindi natin kaalam kung kailan. Itong ugali ng magnanakaw, ganun din pong ugali ng kamatayan. Ang kamatayan, marami pong paraan ng kamatayan. May namatay sa baril, may namatay sa aksident. Maraming paraan ng kamatayan. Pero parang magnanakaw, walang nakakaalam. Kaya, hindi lang magnanakaw na tao na pumarito sa atin, ay hindi natin din alam yan. Pati rin kamatayan sa sakit, accident. Hindi natin alam kung kailan. Pero ang sigurado na sinasabi ng banal na kasulatan, ay gibain ang katawang ito o sirain. Pero ang sabi po ng Bible sa pangatlong talata, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Itong si Kristo na pumarito ay hindi po katulad yung magnanakaw o yung pong bagay na nakasisira ng katawan, kundi siya po ay nagbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggan. Ito po si Jesus Christ. I am the life. I am the way, the truth, and the life. Sa Kanya po ang buhay. Kaya siya ay naparito para tayo po ay bigyan ng buhay. Ngayon, tanong. Ang mga tao ngayon, the person of today, they try to build a house without some plans. Ay, ibig sabihin, may nagplano magtayo ng bahay na personal na plano without consulting the plan of God sa kanyang buhay. Kaya tama yun, maraming ganyan Kristiyano ng kapatid. May nagtayo ng business na akala niya kaya niyang i-manage without consulting first to the Lord. Mahalaga yung consultation muna sa Diyos.
Kaya pag tayo po ay nagplano, dapat ikonsulta natin sa Diyos. Hindi natin pwede ikonsulta sa kaibigan. Walang problema kung worldly friends, mga relatives, walang problema kung i-consult natin sila. At mga engineer. Engineer, magkatayo ako ng bahay. Ganito ang plan. Konsulta mo sa engineer. Walang problema sa consultation pagdating po sa plan. Ang gusto lang ng Bible, unahin mo na sabihin ng Diyos kung kalooban niya ba yung katayong bahay. Ganyan. Bago ka magpakonsulta sa isang engineer. Kalooban ba ng Diyos, ito po ba yung top priority sa buhay mo? Kasi nga ang magnanakaw, kahit anong oras, darating. Kailan? Walang nakakalap. Kaya we should inform God to our plan or our plan. Our friend's plan ay wala rin pong kakumpara sa plano po ng Diyos. Sa plano na gusto ng Diyos para sa atin. Yung educational plan o yung mga katulad ko yung mag-aaral ng sikular. Wala nang masama sa mag-aaral ng sikular. Ang danger lang dyan, kung mag-aaral ng sikular, meron kang pwedeng pagmalaki. Right? Mag-aaral ng doktor, civil engineer, marine, engineer. Pag nag-graduate ka sa mga kursong ito, mayroon kang pagmalaki. Maganda lang yung pagmalaki. Ang gusto ng Bible ipagmalaki, yung kung ipagmalaki mo, kung hindi sa malitang doon, ay hindi ako naging doktor. Kasi dahil ako ay naging doktor na ngayon, sa dahil kalooban ng Diyos, na yun po ang aking pinanalangin, bago ako naging role, kaya kalooban ng Diyos yan. Bakit kalooban niya? Kasi ang pangako ko sa Diyos, pag ako ay naging doktor, ay tutulong ako sa may hihirap. Ganyan. Yung walang pera, yung kapuspalad, ilibre ko ng aking serbisyo, ang kanilang bibilin lamang ay yung mga gamot. Ayan. Ay pangako niya, commitment na to the Lord. Una, para magkaroon po tayo ng linaw, yung kung baka sabihin nyo naman, bakit? Bawal ba mangarap ng sikular? Walang problema yung mangarap ng sikular. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos yung sikular na umpisaan mong tapusin? Kaya, yung mga educational plan, baka mamaya, pag nagtapos ka, makalimutan mo na ang Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Mas maganda yung maliit ang alam mo, basta lagi mo ako inaalala. Masaya ang Diyos dyan. Amen. Sa ating panig naman, malungkot. Kasi ang gusto natin, ay to be educated, to be a professional. Yung pag anong may professional, nung malipatan mo diyan ang wisdom. Ang gusto lang Diyos sa kanyang mga anak, ay huwag niyo akong kakalimutan, sabi ng Diyos. Ano man yung mayroon ka, nagmula lahat sa Diyos. Okay? Sa Santiago 4:14, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. And hindi nyo ba alam? Hindi nyo alam ang bukas. Kung ano ang mangyari sa iyong buhay. Katulad lang po ang buhay sa isang singaw. Yung po, katulad yung nagluluto ka ng kanin, mayroon pong alingasaw, tumas na parang vapor, yung po nanggaling sa kanin ng usok. Mamaya nawala na. Ganun po ang buhay natin. Alam niyo ba ang bukas? Ay naihambing sa isang vapor that appeared for a little time. Parang kapag-biit, damaawanin. Kasi diyan po yan. Ngayon, ang gusto ng Diyos sa Santiago 4:14 ay kung magplano ka rin yan sa buhay mo, let God plan your life. Amen? Let God plan your life. Ay mga young people, mga bata, kung mag-asawa ka, timrin mo muna doon. Kalungo mo ba yun? Mag-asawa na ako ngayon, ay 14 years old ako. Hindi ba pwede? Okay? Panginoon, gusto kong mag-asawa pagdating sa 30 years old. Huwag ka mag-desisyon ng taon. Ang pag-pray mo lang sa Panginoon, ay Panginoon, tulungan mo ako lumaki sa pananampalataya. Sa magitan ng pananampalataya, patuloy mo sa akin, ay ikaw lagi ang aking kapartner. Kasi alam ng Diyos yung ating kailangan physically. Okay?
Kaya ang title ng mensahe, mapa. Ito nangyari. A trip without map. Ang biyahero, walang mapa. Yung mga MUX, kasi itong Navara, walang ano eh. Diba, sa sakya, mayroon ka na? Yung mapa. Kaliwa, kanan, ganyan, diretso. Pag umanda rin sakya mo yun, dyan o, nakakanya araw eh. Yung MUX, kay Vladimir Richard, pumunta kami sa Baguio, hindi maliligaw kasi tinuturo yung daan. Yan. Ito, wala. Kaya mahalaga yung biyahero na mayroong map. O hindi, mayroon kang idea. Saan ba ang Kalinga pa yun? Mayroon kang idea saan papunta ang Kalinga. Hindi ba gano'n? Ganyan. Kaya ganyan. Kasi mayroon kang idea. Nasa utak natin po yung mapa papuntang Kalinga. Kasi mahirap magbiyahe, hindi mo alam. Hindi mo alam yung east, north, south, west. Ang papuntang Kalinga mula dito ay papuntang south. Sabihin gano'n. South. O ganyan. Di ba? East, west, north, south. Ganyan. At alam natin kung di naman yan. Hindi na pwede gano'n. Bilang anak ng Diyos, tayo po'y magbiyahe na alam naman natin saan natin pupuntahan. Spiritual life, sa langit. Sa katawan, pang physical, sa alabok. Sa alabok, doon kayo po nanggaling. At alabok din kayo babalik. Spiritual, tayo po'y biyahero utang langit. Absent of this body is present unto the Lord. Absent unto the Lord is present unto this body. Paano po yun? Kaya, a trip without a map. Unang puntos, deceivers of souls are murderers of souls. Deceivers of souls are murderers of souls. Yung deceivers po, ay yung pong cheaters. Yung mahilig mag-cheat. Yung bang manluloko. Yung hindi totoo, pwede kang gawing maging totoo, yung hindi totoo. Sa magitan ng trick. Deceivers yun. Katulad yung nangyari kay Adam, ay kay Eva. Nilapitan po yung ahas. Dinisib niya po si Eva. Sa magitan ng trick. Hindi magic. Ano ba ang sinabi ng Panginoon? Yan. Isasaybar ka eh. Mas maganda ikaw ang lalabas. Habang ang tao nagsasalita, pinag-aaralan ni Satan yung lumalabas sa bibig mo. Kaya mahirap pala yung tayo po yung masalitain. Pagdating po yung tao nagsasalita, pinisyonan ka. Habang nagsasalita ka, pinagpag-aralan. Ano ba ang sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng Diyos, pag kami kainin yung bunga na sa gitna, ay saan na bumuhong na matay kayo spiritually. Yan yung baga ni Apo Diyos. Yan yung baga ni Eva. Baka kinurangan na, nagdagdag. Sabi ni Lucifer, ay hindi totoo yan. Kasi pag kinain niyo yan, may parehas kayo kini Apo Diyos. Pwede ba mangyari may parehas ka? Deceiver yung tactic. Katulad po yan. Mayroong chocolate. Ang kahinaan ng bata, para siya po ay mainggan sa iyo, bigyan mo ng chocolate. Kasi doon mahina ang bata eh. Chocolate yan o chocolate saka smile. Bawa ba ang loob ng bata? Yung ginagawa itong mga star ng bata. Lumulubos sa mga bata. Diba? Ganyan! So, deceivers of souls are murderers of souls. Walang aser po. Reset ka ng mga kapatid. Ba't nandun yung mga asers? Asering every service, merong asering. Wait mo na. Di ba usapan natin mga asers, every service, move on to asering. Wala. Deceivers of souls are murderers of souls. Yung deceiver, kaya itong katawan ito na mahina, dapat natin pong bantayan
sa magitan ng leading ng banal na Espiritu Santo. Dahil tayo po ay nakatagpuan o tayo po ay tinagpuan ni Panginoong Jesus Christ, ang katawang ito ay marami pong kasalanan. O ito pong katawang ito, sirang-sira na. O ang katawang ito ay may bahid na sa kasalanan. Kaya dahil po sa blood na dumanak sa bundok ng Kalbaryo, nagkaroon po tayo ng matuwid na buhay. Itong katawang ito ay napatawad sa kanyang kasalanan. Dahil tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan, tayo po ay kinuman ng Diyos na tayo po ay dapat maglingkod na sa pagbibiyahe sa pansamantalang lupang ito, ay tayo po ay may alam sa mapa. Pag tayo namatay, tayo ang ating destiny. Ang katawang ito, ang kanyang destiny ay sa lupa. Pero yung pamaraan kung paano tayo po respetuhin ng Diyos sa ating buhay, yun po ang tema, yung deceivers of souls are murderers of souls. They come to kill and destroy spiritually. Hindi lang po ang magnanakaw ay physical ang kanyang tama o ang kanyang pong layunin. Hindi lang po ang pera. Kung kailangan patayin yung kung may-ari ng bahay, ay papatay para makuha po yung mga property. Na nagbibigay din ng discouragement spiritually sa mga naiwan. Nasaan ngayon ang Diyos? Naglilingkod naman yung tao ngayon. Ngayon, niluuban pa ng walang kalulong mga tao, pinatay pa. Ito yung mga anak ng Diyos, faithful to the Lord. Discouragement is spiritually. Those that still away the scripture by keeping it in an unknown tongue. Yung pong mga bagay na dapat natin pong gampanan na ang salita ng Diyos ay huwag manakaw sa ating puso. Dahil ang salita ng Diyos ay mahalaga sa atin, huwag naman natin pahintulutan na ang salita ng Diyos ay mawala sa atin. Dapat ang salita ng Diyos manatili sa atin, mga kapatid. Na mamahalin natin ang mangyari sa ating buhay. Iyon po ang deceivers of souls, are murderers of souls. Gawin natin murderer of souls. Kung ang katawang ito, dalhin niya po ang magandang mensahe sa mga tao, at ang mga nasa kadiliman na papuntang impyerno ay madala sa liwanag, you are considered murderers of souls. Rather than to destroy this body, and the soul will be going to hell. Are you with me? Amen. Para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Those that prevent from reading the Bible and insist to read other books, katulad ko ng pasuko, is not from the Bible. Kanyo lutiyag, tatakaw, nagkiti kriminal, hold upper, lahat ng klaseng krimen, ay to destroy this vessel kung kailangan. Dapat ang mananampalataya na anak ng Diyos, magamit ang katawang ito to destroy the darkness sa magitan to bring that soul to the light. We are killers of hope sa panig po ng kaaway. Hindi lang po sa panig ng liwanag. Sa panig ng kaaway, we are the proclaimer of the truth and murderer of the soul at on the part sa mga kadiliman, on the darkened side. We are now going a murderer dahil po maraming souls ang nawala sa liwanag at ay sa kadiliman nadala sa liwanag. Kaya yun po ang gusto ng Diyos sa buhay. Ito po ang ating pong hiniram sa Kanya. Kaya pag tayo magnakaw, huwag naman magnakaw yung oras o araw ng Diyos. Pag tayo magnakaw, yun ang parte ng kaaway, ang nanakawin natin. Ibig sabihin, kung ang kaaway natutulog o hindi, doon natin puntahan. Yung unscheduled time of the enemy. Ang enemy ay umaatak sa mga Kristiyano, yung unprepared. Dapat ganoon din ang Kristiyano sa mga kadiliman. Unprepared. Dapat unprepared sila. We bring the message there. Dahil nakatutok sa kanila ang panalangin, puspusan ng panalangin, meditation, lahat ng paraan ng panalangin ginawa natin for them to be saved. Kung kailangan iiyak natin sa Diyos, iyak natin sa Diyos. Ganun po mga kapatid. Kaya, sa second point, the gracious design of the shepherd. To give life to the sheep in opposition to the design of the thief, which is to destroy. Yung design ng Diyos sa atin, magkaiba yung design ng kaaway.
Ang design ng kaaway, pinakain ka ng masarap, pagkatapos mo matay tayo. Yan ang design ng kaaway. Hindi kain ka ulit. Masarap yan. Sarap. Ngayon, ikaw naman ang kumain. Oh, sarap-sarap. After 3 hours, kaya yung mga dalaga, ganyan ginagawa itong mga manila. Halika dito, sister, ano? Pinainom yan. Sarap-sarap ang Diyos. Ganyan. After 3 hours, sa pugay. Pag-riingay, pugay, hindi ay na. At dahil dyan, balay di lalaki. Awal mo di lalaki, katak. Ha? Ang kaaway, kaya niyang gawin yan. Kaya, wala pong ibang design ng kaaway, pakainin ka ng masarap, mamaya-maya, magaganyan ka. Pero ang Diyos na rineject ng karamihan, ibibigay niya po yung buhay na walang hanggan at pangako ang mansyon sa langit o bahay na bayan sa langit. Nangako ng eternal life, nangako sa atin ng proteksyon, nangako hindi tayo pabayaan. Yun pa ang napabayaan sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Kung saan pa ang ayaw ng Diyos, yun din ang gusto natin. Yung design na mayroon po tayo, yun ang sinusunod natin. Ayaw natin yung design ng Diyos. Katulad yan. Ang design ko sa buhay ko iba. Ang design ng Diyos, hindi pasto. Anong makukuha mo sa pastor? Mahirap kasi ang pastor eh. Di ba? Sa view lang pananaw ng tao. Eh, saan kukuha ang pagkain ng pastor kung walang ibibigay itong mga mananampalataya? Hindi ko mabuhay ang pastor. Aawain pa ang pastor. Matigas pa ang ulo ng mga libro. Mga kawawang pastor ngayon, naging kalbo pa yung pastor, wala kang makain. Bakit? Matitigas ulo ng mga libro. Ayaw ko ng pastor. Gusto yan. Ayaw mo makukuha mo ng pastor. Hindi ka ba makapagtayo ng bahay? Hindi ka makapagtayo ng ganito. Wala yung sa'yo masasarap kapag kain. Pag kumain ka ng masarap, yung nagbigay ng tayo sinopering, kikilatisin ka pa. Ganyan. Iyon po mga study ng outside mind. Kaya maraming umayaw sa pagkapastor. Kung maging congressman ka, God, yes sir. Di ba? Kung congressman ka na. Pati Kernel, yes sir. Ano congressman? Kuha mo ang 3 chicks. Nagtaga. Kuha mo kung marami pagkain. Kuha ka ka. Kuha mo ng ito. Kuha ka ka. Yun ang gusto ko. Yan. Worldly appreciation. Pero temporal na. Yan. Pero ang pastor, meron dito tayo na. Tung mga pastor, manapunta ko na. Pastor, katoy. Kailangan mga buloy. Ito 50. Pamasahe mo. Wala akong pamasahe. Mapapagtitin nila sa pastor. Ganun talaga ang buhay ng pastor. Pag sa finance, wala sa pastor. Pero pag kararwa, dito tayo dito, nagtutungtungay. Manumot tinimbak mo yung langit. Ang nagsama niya na bakang dilaga. Ikababa na, hindi makaimbak, dibak ng dilangit niya eternal. Kaysa dibak ng dikidaga, na tempura. Tako na ako Diyos, kaya rakit ito lang kindagawan mo ba? Matunaw daw na abo. Iba-iba ngay awan, iba-iba. Kasi ano maawan nga, kasi ano nga Diyos, pinadang iba-iba, kasi diyan parang awan na. Kasi diyan matidaga, matupok ti apoy. Nga, agbaling nga abo. Manda makaawanin, nagpukaw. Ganyang kadali ang pagwala ng world. Tapos mamahalin mo ang world rather than His word. Pag-isipan niya mabuti. Grace is design of the shepherd. Kaya kung ang Diyos nagplano sa buhay mo, let God or give the opportunity of God to work in this vessel and be the plan for our privilege, for our goodness. Hello? Maliwanag ko, are you with me, man? Are you with me? So gracious design to give life to the sheep. Si Jesus Christ, ibinigay niya po ang kanyang buhay para sa atin. Pero wala kang makita sa lupa na yung alak binigyan ka ng buhay. Kundi binigyan ka ng problema o sige.
Yun ang gusto natin, yung makainom eh. Bakit nainom ko kasi, sabi turo mo. Nung sa kapulo nga sa mayat mo, nakalahati nga tumama. Ganyan. Ganyan po ang nakainom ka eh. Ang naman, isumula yung problema na. Minum tumanayin kasi yung kasjay. Hindi pa nagininom na, tirtirayan ng ibaga. Yung heart na, o yung para. Tirtirain na matay. Tati plano ti arap ti Gusto. Produkto ni Satan. Kaya kayo, yung kantina at arap na, katinyo. That they may have life. He came to put life into the flocks. To purify divine ordinance. To redress given, and to receive the dying disease. Kaya, mananampalataya, dapat bigyan natin ng top priority yung nagbigay ng buhay. Pasdata, Pastor, dan nalawa ng talong ko, 30. Dahil may, 10. Aji 30. Nilakot pastor, dinakapit na. Milyon tinurong ko yung bago. Nadanak di kugang, nadanak di anak na professional. Tanong, nasaan ang parte ng Diyos sa buhay? Parang pastor, kararag ka, saan pastor? Bihira. Numatay din yung tao, agkita kayo ito din ng pagbuto dyan. Kapay si ka, my friend, nagani ka, iti mo na nga apit, tinak tinantandaanan. Hindi may kalamite, tinandaanan na. Yan. Iti tinandaanan na, nalagip na, inkers na pay. Apay, tudo lang at tudo mo na nakay. Hindi matalo. Tudo lang at tudo. Ilang sarsar din na takot tudo. Diyak nagsimsimba. Di ba ganyan? Init lang nga init. May tudo. Sinundigit parang na tudo. Di ba ganyan? Marami ko narinig dyan nung mayroon pang tatalo ni Jesus dyan. Tudo lang tudo maso. Di lang sarsar din nga tudo. Di lang bumang tudo. Di lang tunaan ka. Naisan. Nakapaya yung tao. Nakaungat ang tao. Makakit na. Tanunod, nag-iniinit. Init lang kayo init. Di ba lang? Tusaw. Nakapa rin. Kaya nga, awal natin na siya. Aga mo jibibig ka tao. Numatay bibig na tao. At kita kayo ito, di nang tititudo. At kita tayo ito, di nang titin. Init. Kinabuludan ka tibyan. Si Ka Alex. Ngayon, Panginoon. Tibyan, binulod mo. Di init, pupa. Di dalong pupa. Di angin pupa. Dabay mo. Awan Panginoon. Siniri ka, awan Panginoon. Nagbayad ka tax gobyerno, opo. Apa yung gibingay ko din ka ng tay? Anya rason mundo ngay. Isumurgi ko bagat kata kayo taong taga asan usur sarmon kiro tayo. Tati biyagan te amo ng ano may. Kasta katakaw. Anya rason mo ngay. Aw man ay magpalagit pa niya pasto ay Panginoon. Ay, iti service sigit si maneni palawag idayet. Absin ka. Ayan. Ay, tanong gini ba? Yes, what? Hindi niya attorney nga diyan, di justice. Justice naman. Ay isang attorney depensa. Hindi sa atin yung Senado. Kung ano yung depensa pagina. I was upset when my instructor give a lesson for me, for us. I was then absent before. So that's why I don't know the proper answer, Your Honor. Yung depensa yun. Ay, sample ko man. Apay nga iti martyr. Apay nga iti martyr. Nakita na lang ano din di jay pimpatay. Kailangan pa doktorin di mata na. No, pay so nga tama yung mata. Walang sakit. Nakita na nga rin dahil. Pa-examine mo pa. Hindi sa sumagot di jay depensa, yung lawyer, di depensa. I don't know the proper answer, Your Honor. Because I was then absent before. When my instructor give the lesson for that matter. So I don't know, I cannot answer. Kung na. Ibig sabihin, ano nga mo yung sumbat? Ganyan. Yung nabiyaw ng sampol. Bakit pa masisitain pa yung mata? Nakita ng aruday. Tapos yung picture, ipapakita pa sa'yo, ito ba yung killer? Yes. Yung pala, yung
Yung pala kasimin niya. Para malinlang yung pili. Iyan ba? Opo. Yan, sigurado yan. Tapos pinakita yung singing. Iyan ba? Opo. Madidismiss yung kaso, matatalo yung depensa. Bakit? Dahil sa hindi niya alam, i-proclaim na he was innocent of the crime committed. Dahil sa pera, magwawagi yung accused. Ganyan. Kaya, sa harapan naman ng Diyos, nandun ka pa lang sa labas ng korte, alam ng Diyos, nagkasala ka na. Wala ka pa na ipanganak. Bago pa lalagin ng sanlibutan, alam ng Diyos, nagkasala ka na. Hindi na tatanggi. Ganyan yan. Kaya, sa atin bilang mga anak ng Diyos, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Kung iniisip natin, nasa magitan po ng batas ng gobyerno o batas natin, mayroon tayong pwedeng itago. Sa mata ng tao pwede, pero sa Diyos wala. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, ang kanya pong advice sa atin, o ang kanyang kuma, tayo po'y dapat magpasakop o admit na lang natin na siya po ang mag-design ng plan sa buhay natin. Kaya mag-aaral. Nung bago ka kumuha ng engineering, inapa-approve ka sa Diyos. Paano malaman kung approve ng Diyos mga pastor? Una, panalangin. Pangalawa, hindi ko kontra sa Bible. Pangatlo, ang Diyos ang magre-reveal sa iyo sa maging pagbasa mo ng Biblia. Tandaan niya. Kaya, bakit? Sa pangalawa, pangatlong punto, the design of God is always perfect. The design of God is perfect to give life abundantly. God never commit any mistakes. Kung paano ang salita ng Diyos, ultimatong period, ultimatong grammar, wala kang matatagpuan na mali sa construction ng Panginoon. Ang kanyang mga termino na ginamit, yung word na dapat niyang gamitin nandito sa Bible, I never committed any mistakes. Wala rin pong matagpuan na kasinungalingan. Lahat ng sinabi ng Biblia o ang salita ng Diyos mula dito sa banal na kasulatan ay lahat po ay eksakto. Walang kulang, walang sobra. Kung alin pa ang sobra, yun pa ang minahal ng tao. Kaya ang sobra, hindi natin pwedeng ibigyan ng pansin ng sobra. May asawa ka na, gusto bang sumobra? Hindi mo pwedeng mga men. Dapat tayo po ay eksakto. Only one. Hindi rin pwedeng kalahati. Only one wife. Only one husband. Ang mga husband naman ay gusto nila mayroon pang kahati. Ganon din sa mga wife. Hindi rin po pwede. Kaya, the design of God is perfect to give life abundantly. Ay mula sa Diyos yan. Kailanman wala po mula sa tao o mula sa lupa. Always abundantly ang galing po sa Diyos. Tayo manalangin, dakilang Diyos na makamangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong pong binigay sa amin. Na nung inatagpo mo ng bawat isang aming buhay na gawin kami lahat sa paglayo po sa Ama at kami po ay nasa worldly. Pero sa magitan ng iyong pong biyaya, nagkaroon ng kaligtasan sa bawat isa. Sa magitan ng iyong piniling manangaral na iyong pong tinawag, na ihasik po ang gospel ng repentance upang sabihin sa amin na kami po'y makasalanan at kailangan po namin magsisi sa aming kasalanan at tanggapin si Kristo. Salamat po sa mga man of God, mga men of God na nagsasakripisyo kahit wala po silang abundant na pera o wala silang pera, wala silang marangyang buhay. Mas pinili po nila nag-sacrifice o Panginoon to give way the message of repentance to the people at say, I pray, O great Father, ibigay mo ang encouragement sa mga men of God na continue their own task o to continue their duty as a privilege upang dalhin ang mensahe na iniatang mo sa kanila. Sa mga members to be cooperative, to be obedient unto thy command. At ganoon din po na magbungay spiritually sa lahat ng mga membro na hindi lang physically kundi spiritually. I pray, O God, na ikaw laging makita sa buhay ng bawat isa. Dalahin ko, Panginoon, nabigyan mong bawat sa pagkakataon na tumatag kami ng pananampalataya at napakumbaba sa lahat ng panahon. In Jesus Christ, I pray. Amen.
Lahat po tayo magsitayo.